Kumpul iyon ng mga bato na parang sadyang inihanay at inilapag. Ang ganda ng pagkakaporma ng mga ito. At punan pa ng katotohanang nakatungtong kami sa mismong malaking hanay ng mga batong ito. Kitang-kita ang iba pang isla na nakapalibot nang pumunta pa kami sa kabilang parte. Mahigpit kong hawak si Trixie na tulad ko'y kitang-kita ang paghanga sa mga mata. Ganito ba talaga kalaking batong ito dati pa? Tanong ko kay Pia habang naaaliw na pinanonood ang mga batang biglang dumating at gamay na nilakad ang mga mataas at matarik na parting ito ng isla. Nakisalamuha siguro dahil bago lang kami sa kanilang paningin. Opo, malaki na po talaga ito dati pa. Mas lumaki pa nga po ito kaysa noon. Dati natatakbuhan pa namin ito at sa tuwing mataas ang dagat ay dito kami nagkakatuwa ang lumokso pababa pag naliligo kami. Magiliw na aniyan ito. Kahit ako nga nasisiyahan sa tanawing nakikita ko ngayon. Paano pa kaya ang mga ito na mismong kanilang kinalakihan? Halika, magpicture tayo. Sabi ko kay Pia. Lumapit ang dalagit at sumali sa pagkuha ko ng larawan kasama si Trixie. Maya-maya pa'y nakisali na rin ang iba pang mga bata na pawang malalaki ang ngiting nakapaskil sa mga labi. Hindi ko tuloy maiwasang mahawa sa mga ito. May daan pa pababa pero nang makita ko na masyadong delikado kung kasama ko si Trixie at baka mangulit pa ito, nagdesisyon na ako na sabihan si Pia na bababa na kami para makakain. Tumango naman ito at nagsialisa na rin isa-isang mga bata nang sabihan ni Pia na kakain na kami at magpapahinga. Nang makababa at nakarating na kami sa bahay, nabungaran ko si Leandro na tumutulong kay Aling Berta na nag-aayos ng hapagkainan. Agad itong ngumiti nang makita kami papasok at sumenyas na maghugas na ng kamay. Napanganga ko sa mga pagkaing nakahain. Maraming seafoods at pulang-pulang kulay ng alimango na nakahain. May kinilaw rin na isda at tinola na sa sobrang taba ng isda ay klaro ang mantika nito sa umuusok pa na sabaw. Ibang-iba talaga tingnan ng isda rito dahil presko. Madalian akong pumwesto nang maiupo ko na si Trixie sa katabing silya. Una kong sinalina ng pagkain si Trixie at pinaghimay ng isda para hindi nito makain ang tinik ng isda. Saka ko palang nilantakan ng kinilaw na isda. Dinagdagan ko pa ang subo ng malasap kong manamis-namis nitong lasa. Preskong presko talaga. Aktong susubo ako ng pangatlong beses nang matigilan ako dahil may tila nakamasid sa akin. Nabungaran kong mukha ni Leandro na aliw habang nakatingin sa akin. Pati na rin si Aling Berta at ang asawa nito. Yumuko ako dahil sa hiya nang tumawa ang mga ito. Sige, kain ka lang ma'am. Huwag ka nang mahiya. Masarap naman kasi talagang mga pagkain dito. Kasi siguradong presko. Huli namin yan ng asawa ko kanina bago niya ako sinundo sa bayan. Napaangat ang tingin ko rito nang inilapit nito sa gawi kong isang bowl ng sabaw. Humigop ka nito para mainitan ang tiyan mo. Tumango ako rito at ganadong kumain. Nilingunan ko rin si Trixie na paminsan-minsang hinihimayan ni Leandro ng isda at sinusubuan. Pagkatapos namin kumain, nagpresenta ako na ako nang maghuhugas. Pero hindi ako pinahintulutan ni Aling Berta. Nakakahiyaman pero wala na akong nagawa ng hablutin ni Trixie ang kamay ko para pumunta kami sa silid nito. Natatawang sinundan kami ng tanaw ng matanda habang tinutungo namin ng kwarto. Napatalon pa sa saya si Trixie nang makita na puno ng laruan ng kwarto niya at SpongeBob ang disenyo ng kama at mga unan. Abot tengang naging ngiti nito. Ibinigay niya sa akin ang librong nakapatong sa maliit na mesa katabi ng kama at saka umupo na sa malambot na higaan. Storybook iyon at alam kong gusto nito na kwentuhan ko siya, kaya umupo ako sa tabi niya at binuklat ang libro. Nung una nagtuturo pa ito sa mga larawang naroon, pero ilang sandali lang ay bigla itong tumahimik. Nang lingunin ko ito'y nakapikit na ang kanyang mga mata. Buti na lang ay nasalo ko bago pa ito matumba. Inihiga ko siya sa kama at tinapik. Nang makita kong malalim na talaga ang tulog nito ay isinara ko na ang libro at nagdesisyong tabihan ito dahil malaki naman ang kama. Dahil na rin siguro sa nakakapagod na biyahe, ay agad na namigat ang talukap ng mga mata ko at tuluyang hinila na ng antok. Naalimpungatan lang ako nang may marinig akong malakas na naghihilik. Akala ko si Trixie iyon, pero namulatan ko si Leandro sa kabilang bahagi ng kama na mahimbing na natutulog. Nakayapos pa sa bandang leeg nitong kamay ni Trixie. Biglang nawala ang plano kong matulog ulit. Nakakatuwa kasing panoorin ang posisyon ng dalawa. Nang mapalo pa nga ni Trixie ang mukha ni Leandro nang umiba ito ng pwesto, ay hindi man lang ito natinag. Alam kong ako ang mas tulog mantika sa amin dalawa kaya nakakaaliw tingnan na malalim ang tulog nito.
Sa totoo lang, parang nananaginip pa rin ako sa tuwing iisipin ko yung mga panahong hirap ko pang hulihin ang loob at atensyon ng lalaking ito. Yung panahong sobrang ilap nito at itinuturing akong parang hangin lang. If kidnapping me is the way destiny could ever think of just to entangle us, I salute destiny for doing such a move. Everything is too good to be true. Doubt is here deep inside me. Pero nawawala rin naman agad iyon sa tuwing nagkakalapit kaming dalawa ni Leandro. Sinuklay ko ang buhok nito ng kamay ko. Nadistorbo ko yata ang tulog nito dahil bumuka ang mga mata nito na namumula pa. Halatang kulang pa sa tulog. Sorry, nagising ba kita? Hinging pa umanhin ko sa kanya. Kinuha lang nito ang kamay ko at hinalikan iyon ng marahan bago ako masuyong tiningnan. Tulog pa ang princess natin. Wanna go somewhere? Tanong ni Leandro sa akin. Hapon na rin kasi. Sabay nating panoorin ang paglubog ng araw. Tumango ako sa kanya at nauna nang bumangon sa kama para sana mag-ayos. Pero nasa likuran ko na siya habang nakatingin siya sa salamin. Halika na, maganda ka na kaya hindi mo na kailangang akitin pa ako ng sobra. Kinurot ko ang tagiliran nito dahil sa kapilyuhan. Pero inabot lang nito ang kamay ko at ipinagsalikop ang kamay namin pareho. Ilang bahay lang naman na nilagpasan namin ay narating na namin agad ang dalampasigan. Nakakatuwang tingnan kasi maraming mga bata ang naglalaro sa buhanginan habang papalubog na ang araw. Pumesto kami ni Leandro sa may bandang malayo, pero tanong namin ang ginagawa ng mga taong naroon rin para magpahangin. Ilang minuto lang ay unti-unti nang tuluyang lumubog ang araw. Sabay naming pinanood ni Leandro ang pag-iba nito ng kulay at ang pagkalat ng dilim sa paligid. Klarong-klarong mga bituin na nagsilitaw sa mapayapang gabi. Proud ako sa'yo. Napalingon ako sa gawin ni Leandro nang bigla siyang magsalita. Nasa akin na pala ang tingin niya ngayon. Inayos niya ang mga buhok na natangay ng hangin mula sa pagkakapusod. Hinayaan ko siyang magsalita. Proud ako sa'yo kasi kahit wala kang nakagis ng ina, nagampanan mo na maayos ang pagiging ina mo sa anak natin. Isa yan sa magandang bagay na lubos kong ipinagpapasalamat. Napuno ng ligaya ang puso ko dahil sa ramdam kong senseridad sa boses niya habang sinasabing mga salitang yun. Kaya tinanggap ko ang labi niya para sa isang malalim na halik. Sige na baby, hug mo na si Lola Berta mo. Utos ko kay Trixie habang dala ko sa kabilang kamay ang isa pa naming bagahe. Natawa na lang kami nang para itong nagsusumbong at humihingi ng saklolo kay Aling Berta habang mahigpit itong nakayakap sa matanda para hindi siya patuloyin sa pag-alis. Natapos na kasi ang isang linggo naming bakasyon sa isla. Mamula-mula na nga ang balat ko at pati na rin kay Trixie dahil halos araw-araw na lang kami nagbababad sa dagat. At kung hindi naman ay habang nagpapaaraw sa batarya. Nakasanayan na rin namin na sa gabi lang may kuryente kahit nung unay hirap talaga mag-adjust. Naimpake mo na bang lahat? Tanong ni Leandro sa akin na galing sa paghatid ng iba pang mga bagahe sa bangka. Tumango ako sa kanya bago inginuso si Trixie na wala pang balak na lisanin ng isla. Pati ito'y natawa na rin sa inastan ng anak. Aling Berta, paano po? Uuwi na po kami. Salamat po sa pag-aasikaso sa amin dito. Pagpapaalam ni Leandro sa matanda, sinuklian kami nito ng mapangunawang ngiti. Tsaka ito na mismo nag-udyo kay Trixie na sumama na sa amin. Hilam sa luha itong kumala sa pagkakayakap sa matanda. Naiintindihan ko na mamimiss nitong isla, pati na rin sina Aling Berta. Alagang-alaga kasi siya ng mga ito at palaging pinagbibigyan sa kanyang gusto. Kinarga na ni Leandro ang anak namin. Nakita ko pa nagbabay si Trixie kay Aling Berta kaya napangiti ako habang pasakay kami sa bangka. Nang makalayo na kami sa isla ay mas lalong pumalahaw ng iyak si Trixie. Kaya inalo ko ito hanggang sa makatulog ito kakaiyak. Humidlip na lang rin ako dahil inaasahan ko ng matagal na biyahe. Nang magising ako'y nakadaong na pala ang bangka sa pantalan. Nakita kong kausap ni Leandro ang asawa ni Aling Berta. At hinuha ko'y perang inaabot nito na tinatanggihan ng matanda kaya naglakas loob akong sumali sa usapan. Mabuti na lang at tinanggap naman itong pera. Hinintay na muna namin na makaalis ang bangka nito bago kami nagpara ng taxi papunta sa airport. Nakapagpa-reserve na kasi kami ng tiket para diretso ng biyahe. Hapon na nang lumapag ang eroplano. Mahimbing na mahimbing ang tulog ni Trixie pagkatapos nitong mananghalian kanina at manood ng videos.
Mabuti na lang at agad naming nakita si Mang Norman sa dami ng kumpol ng mga taong paruot parito sa paglalakad. Tinulungan nito si Leandro na inilagay ang mga gamit sa compartment ng kotse. Pumasok ako at umupo sa may passenger seat habang karga si Trixie. Hindi rin nagtagal pinaharurot na ang sasakyan paalis sa airport para tumungo sa mansyon, kung saan napagdesisyonan namin dalawa ni Leandro sa isla na doon na ulit tumira. Sinalubong kami ng mga kasambahay sa pintuan pa lamang. Bagong mga mukha ang nabungaran ko pero otomatikong lumapad ang ngiti ko nang makita si Yaya Rosa. Nakita rin agad ito ni Trixie na nagising na pala. Nagmamadali pa itong pumanaog sa kotse para lumapit at yumakap sa yaya niya. Yaya Rosa, mabutit narito po kayo. Ikaw na po muna ang bahala kay Trixie. Matutulog na muna ako. Ani ako rito. Lumapit si Trixie sa akin at agad akong yumuko para mahalikan niya sa pisngi. Ganon din ang ginawa nito kay Leandro bago nito hinawakan ang kamay ng yaya niya para tunguhin ang kwartong inilaan ni Leandro para rito. Sabay na namin tinungo ni Leandro ang kwarto nito sa itaas at hinayaan na lamang ang mga kasambahay nang magbaba ng iba pang gamit sa compartment ng kotse. Inukop ako ang kabilang bahagi pero sa laki ng kama nito sumiksik pa siya sa tabi ko. Kaya hindi ko na lang siya sinuway nang hapitin niya ako ng mahigpit sa kanya habang nakapikit siya sa pagod. Ipinikit ko na rin ang mga mata para makabawi sa pagod sa biyahe. Gabi na nang maalimpungatan ako mula sa pagkakatulog nang marinig ko na patuloy sa pagtunog ang cellphone ko na nasa handbag. Sa lubong ang kilay na sinagot ko yon nang makitang hindi nakarehistrong numerong tumatawag. Mukhang importante yata kasi ang sadya dahil ang dami na ng missed calls nito. Hello? Sagot ko rito. I guess you're still enjoying your reunion/honeymoon, you pig. Tuluyang nawala ang antok ko when I heard her familiar voice. Where did she get my number? Oh, erase. It should be, bakit siya tumatawag at ano na naman ang kailangan niya this time? Bakit? Inggit ka ba? Those words slipped from my lips and I can't help but chuckle. I heard her hiss but I got dumbfounded when she suddenly laughed. You clueless piece! Mukhang hindi mo pa yata alam that your daughter is missing. Am I right? Napabangon ako sa kinahihigaan. Nagtataka ako sa pinagsasabi nito. Pero madalian akong bumangon at lakad-takbo ng ginawa ko para tingnan ang kwarto ng anak ko. Parang biglang literal na tumigil ang mundo ko nang hindi ko makita si Trixie sa kwarto at pati na rin si Yaya Rosa. Ang anak ko. Asan ang anak ko, Cyril? Anong ginawa mo sa kanya? Huwag mo siyang saktan. Maawa ka. Hysterical kong saad. Nanginginig na ako at bigla akong pinanlamigan. Baby, what's happening? Medyo paus pa na tanong ni Leandro habang panaog sa hagdan. Narinig siguro nito ang pagsigaw ko at kita sa mukha nito ang pagtataka. Pero nung makita niya na may kausap ako sa phone, hinablot nito agad ang cellphone at ito na mismong sumagot. Who are you? Anong kailangan mo? Pagalit na tanong nito. Oh, Leandro, darling. I miss you so much. Cyril? Yes, darling. You're one and only Cyril. You're absurd. Hindi kita pag-aari. May bahid panunuya sa boses na sagot ni Leandro dito. I'm doing this for the both of us. Don't worry. I can handle this alone, my Leandro. Gagawin ko ang lahat para mawala sa landas natin ang mag-inang yan. We're destined for each other. Akin ka lang. Are you insane? Hindi ako sayo. Kailanman hindi ako magiging sayo. I'm not insane. Yan ba ang sinasabi niya sayo tungkol sa akin? Sinisiraan niya lang ako sayo para layuan mo ako. Malandi ang babaeng yan. Iniwan ka nga niya para sa ibang lalaki, diba? You saw it. Ipinakita ko sa'yo lahat ng pictures na babaeng ang kasama ng ibang lalaki. Hindi ko alam na sobrang kitid pala talaga ng utak mo. Sinabihan na kita na alam ko na ang lahat. Huwag mo na akong bulagin pa. Baliw ka ba, Doc? Kita ko na nagpipigil lang si Leandro na makapagbitiw ng iba pang masasakit na salita rito. Hindi nga ako baliw. Bakit niyo ba sinasabing baliw ako? Alam mo bang nagdoktor ako dahil sa'yo? Nung nasaksihan kita na hindi halos makahinga dahil sa allergy mo, sinuway ko ang gusto ni Dad na business management ang kunin ko dahil mas importante sa akin ang kalusugan mo, sweetie. Umiiyak ito sa kabilang linya. Pero sandali lang yun dahil narinig namin ang pag-ingos nito. Namumuhi ka ba sa akin? Dahil alam mo na ang totoo?
Nanaloko kita? Na ipinagkait ko sa'yong dapat sana'y masayang buhay mo kasamang higad na yan? Galit na sigaw nito. Don't call her names. Ganting sigaw din ni Leandro rito. Ay aba! At ikaw pa mismo ang may ganang sabihin sa akin yan when in fact, tinawag mo rin siya ng ganyan. Cyril's words caught him off guard. So I patted his shoulders and looked at him with understanding eyes. I can sense from here na nagkaayos na nga talaga kayo. Okay, sige. Now start to look at your clock. Any minutes from now, you'll see her dear little Trixie lying peacefully in a coffin, and you'll be living the rest of your life in misery dahil wala kayong nagawa habang humihingi ng tulong ang anak nyo na mabuhay ngunit kayo nandyan pa sa mansyon at nagpapasarap. Shit, anong ginawa mo sa anak ko? Oh, figure it out yourself, darling. Pinutol agad nito ang tawag. Nangangapa sa anong dapat gawin at kung saan namin makikita si Trixie. Gustuhin mang mawalan ng lakas ng tuhod ko dahil sa panginginig at gaano man kasakit ang dibdib ko ngayon. Madalian akong naglakad palabas para sumakay sa kotse at hanapin ang anak ko. Wait, what are you doing? Nakasunod pala sa likuran ko si Leandro at naiharang nito ang katawan pagbukas ko ng sasakyan. Aalis, maghahanap ako. Hindi pwedeng nakatunganga lang ako dito at maghihintay ng balita habang nasa kapahamakan ng anak ko. Anak natin, La Arnie. Pagtatama ni Leandro sa akin. Nabaling ang tingin ko sa kanya. Alam kong nag-aalala ka. Ako din naman. Pero mas mainam na kumalma tayo. Natawagan ko ng mga otoridad at nag-uumpisa na silang maghanap ngayon. They'll know where they are soonest. Pero sige, if you want to go, let me accompany you. Binawi nitong susi ng sasakyan at pinaupo niya ako sa kabila. Imamani obra na sana nitong sasakyang paalis nang makita namin ang biglaang paglitaw ni Yaya Rosa. Madalian ako lumabas ng kotse at inilang hakbang ang pagitan namin. Luhaan ng mga mata nito kaya mas lalo akong nanlamig. Ma'am, alam ko pong malaking kasalanan ko po ang ginawa ko. At lalong alam ko po na hindi niyo po ako mapapatawad. Naipit lang po talaga ako, ma'am. Kinidnap po kasi nilang anak kong may sakit at pinagbantaan nilang papatayin kung hindi ko dadalhin sa kanila si Trixie. Awang-awa po ako sa lagay ng anak ko po. Halos lupasay na po ang katawan nito sa dami ng galos at pasasakatawan. Nagunahan sa pagbuhos ang mga luha nito. Gustuhin ko mang sigawan ito sa ginawa nitong pagpapahamak sa anak ko. Pero hindi ko magawa dahil ina rin itong katulad ko. Kahit siguro akong nasa sitwasyon nito, ay kakapit ako sa patalim, mailigtas lang ang anak ko. Isa pa 3 taon rin itong inalagaan si Trixie. Alam ko na parang anak na rin ang turing nito sa anak ko. Nasaan po ang anak niyo ngayon? Tanong ko rito. Tumingala siya at pinahid ang mga luha. Nandun po siya sa hospital ngayon. Critical po ang kondisyon niya, sabi ng doktor. Sagot nito na napasigok. Pumunta lang po talaga ako rito para humingi ng tawad. Sorry po talaga, ma'am. Hindi po kakayanin ang konsensya ko kung pati ang anak niyo po ay magaya sa kinahinatnan ng anak ko. Humagulgol na talaga ito ng tuluyan, kaya hinimas niyang likuran nito. Lumapit si Leandro sa pwesto namin at tinukot nito ang pitaka mula sa bulsa ng pantalon. Kumuha ito ng pera at iniabot kay Yaya Rosa. Tinanggihan ito ni Yaya Rosa pero kinuha ko iyon at ako na mismong naglagay niyon sa kamay nito. Puntahan niyo na po ang anak niyo. Huwag mo na rin problemahin ang gasto sa ospital. Kami nang bahala doon. Sa ngayon samahan niyo ang anak niyo dahil mas kailangan kanya sa mga oras na to. Kami nang bahala sa anak namin. Naiintindihan ko po kung bakit nagawa mo po yun. Nakita kong mas namuo ang luha sa mga mata nito. Tumango ito at naglakad na palabas. Sinundan namin ang tingin ng paglabas nito. Maya-maya lang hinapukaw ang atensyon namin ng pagtunog ng cellphone ni Leandro. Sinagot nito iyon at ino ng speaker. We already traced their location, sir. Her last call is at a port. Nag-arkela siya ng bangka papunta sa isang isla na pagmamayari ng pamilya nila. My men are currently going to the location. Sabay kaming napatingin ni Leandro sa isa't isa. Send me the details. I'll go there. Sagot ni Leandro rito. But sir, hindi po pwede kasi delikado po. Hayaan niyo na pong kami na ang humawak sa sitwasyon. No buts. Anak kong pinag-uusapan dito. Now send the details to me. ASAP. Copy, sir. Nilapitan ko siya mula sa likuran. Who called you? I asked him. It's the person Don recommended to me.
na siyang mas makakapagpadali sa paghahanap sa anak natin. Ano daw ang sabi? Bago pa ako nito nasagot ay tumunog ang cellphone nito at nakita kong mensaheng bumungad doon. Port? Isla? Takang tanong ko sa kanya. Yes, that's where Cyril's last call is located. I need to go, baby. He kissed my forehead but I held his hand tight to stop him from going.